Magandang araw sa inyo mga ka-life. Sana ay masaya kayo ngayon dahil masaya ako na muli kayong makasama sa programang tumutuklas ng iba't ibang mga bagay na dapat nating malaman. Ito ang Tuklasin Natin. Bakit nga ba red, white, and blue ang kulay ng barbershop poles? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga bang pinagkaiba ng Filipino time at American time? Ang Indian time. Halina't tuklasin natin! Mga paksang kakaiba, kahanga-hanga at kakatuwa. Tuklasin natin! Rare diseases are diseases which affect a small number of people compared to the general population, and specific issues are raised in relation to their rarity. Halimbawa sa Europe, sinasabing rare ang isang sakit kapag 1 person per 2,000 ang apektado nito. Pwede ding maging rare ito sa isang region but common in another, kagaya ng anemia na rare sa Northern Europe pero common sa ibang regions. O kaya naman ay ang periodic disease na rare sa France pero common sa Armenia. Yan ang ating mga pag-uusapan sa araw na ito. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang ating pagtuklas. Tuklasin natin! Did you know about the rare disease called gigantism? Gigantism is an extremely rare disease that occurs when there's too much growth hormone before the bone plates have fused. Kapag sinabing excess growth hormone, ito ay yung hindi normal na paglaki ng muscles, organs, at bone ng isang tao. Gigantism can also cause delayed puberty, vision problems, and weakness. Kadalasang nangyayari ito kapag may tumor sa pituitary gland, pero kadalasang ito ay dahil din sa genetic mutation ng isang tao or dahil sa kanyang lahi. Treatment aims to block growth hormones through surgery, medication, and radiation therapy. Next on our list is the maple syrup urine disease. This is a rare genetic disease whereby the body cannot process certain amino acids. Ang high levels ng amino acids ay napakapanganib sa ating katawan, and this disease can be fatal. Ang mga symptoms nito ay sweet-smelling urine, lethargy, jerking, twitching, o kaya naman ay delayed development. Hindi ito nagagamot pero pwedeng mapigilan through a low-protein diet. Alam niyo ba ang tungkol sa Ochoa Syndrome? Kakaiba ang disease na ito. Ito ay isang rare disease kung saan ang isang pasyente ay may unusual facial expressions kapag siya ay ngumingiti. It is also known as the hydronephrosis inverted smile dahil sa halip nga na smiling face ang kanyang expression kapag masaya ay nagmumukha itong frowns and skulls. Urinary and bowel incontinence is a frequent symptom of Ochoa Syndrome dahil sa ang urine ng pasyente ay naiipon at nag-a-accumulate sa kidney at katagalan ay nauuwi sa kidney failure. Ang sakit na ito ay kadalasang namamana at hindi nagagamot. Ating alamin naman ang patungkol sa Foreign Accent Syndrome. Ang Foreign Accent Syndrome o FAS ay isang speech disorder kung saan nababago ang accent ng isang tao sa pagsasalita. It's most commonly diagnosed after a brain injury or disease kagaya ng multiple sclerosis. It's been documented across the world with Brits sounding French and Americans sounding Spanish. Wala ring gamot sa ganitong uri ng sakit, ngunit hindi naman ito mapanganib. Next, let us know about the carcinoid syndrome. Rarely, a carcinoid tumor leaks chemicals into the bloodstream and causes skin flushing, lesions, shortness of breath, and bowel changes. Inilalabas ng liver patungo sa dugo ang sobrang dami ng mga toxic chemicals dahilan para maapektuhan ang ibang organs sa ating katawan.
may mga treatment na ginagawa para ma-reduce ang symptoms. Pero habang tumatagal ay nade-develop naman ito sa carcinoid heart disease which thickens heart valves and creates leaks that can be fatal. Alam nyo rin ba ang tungkol sa situs inversus? Ito ay isang kondisyon kung saan ang pwesto ng organ ay kabaliktaran sa pwesto ng isang normal na tao. For example, the heart is on the right or the heart is below the stomach. Ang situs inversus ay natitrace through family lines pero kadalasan ay hindi naman kailangang gamutin. Next rare disease is the Wilson disease. We need immune amounts of copper to keep cells healthy. Pero kapag sumobra naman ang copper sa ating mga tissues, ito ay nagiging mapanganib sa ating katawan. Wilson's disease is a genetic disorder whereby sufferers have too much copper in their systems. Ang mga early symptoms nito ay ang jaundice o ang paninilaw ng katawan ng tao, fluid retention, weight loss, and fatigue. Pero kung minsan ay hindi agad ito nalalaman until they develop sudden liver failure. Walang gamot sa Wilson's disease, pero pwede itong mapigilan sa paglubha sa pamamagitan ng medication and dietary restrictions. Did we also know about the rare disease called stiff person syndrome? This syndrome is an extremely rare progressive disease that causes spasms, rigidity, and muscle stiffness. Ito ay resulta ng autoimmune condition sa nervous system ng tao. Minsan, sa sobrang sakit na nararamdaman ng taong may sakit na ito, ay nagkakaroon ng fracture sa kanyang buto na nagiging sanhi para siya ay hindi makakilos. Stiff person syndrome isn't curable. Pero kagaya din ng iba na nabanggit natin, pwede siyang mamanage sa pamamagitan ng muscle relaxants, tissue therapy, at exercise. Alam nyo rin ba ang rare condition na cyclic vomiting syndrome? Ito naman ay ang tuloy-tuloy na pagsusuka ng isang tao na tumatagal ng ilang araw bago mawala. During the vomit-free cycle, sufferers can live a normal life. But the vomiting phase is debilitating and dehydration can be a problem. At kung minsan ay sa sobrang lubha ng nararamdaman ng isang pasyente, ay kinakailangan siyang maospital. Calling all you music lovers! And those who want to simply sing their hearts out to the Lord. This is the program that you've all been waiting for. 1 hour of contemporary, inspirational, and Christian songs that will uplift your spirit. And we will be giving you more than just music. So watch out and join us as we express our faith to God through song. Hi, I'm Brother Jumbo. And I am Sister Rachel. And this is Chords of Mercy, where you hear the power of God's love through music. Why can't we just throw all the trash into volcanoes? If mosquitoes spread so much disease, why don't we just kill them all? What is a botnet? And could your computer be part of one without you knowing? When you burn fat, where does it go? At SciShow, we're always on the hunt for the answers to weird, counterintuitive scientific questions like these. And we're endlessly curious about what makes the universe tick. Whether you're a scientist by trade or just passionate about deepening your knowledge of, well, everything, you've come to the right place. I'm Hank Green, I'm Michael Aranda. I'm Olivia Gordon. And I'm Stefan Chin. and this is SciShow. Only here at Live TV. Your life, your TV. Narito ang mga sumusunod na hakbang upang maiwasan ang dengue sa inyong lugar o tahanan. Ang mga bagay na maaaring mag-imbak ng tubig gaya ng plastic containers, drums, gulong, ay kinakailangang maayos na maalis ang tubig nito sa loob at matakpan. Ang mga pet and animal watering containers ay kinakailangang linisin kada linggo. Panatilihing
at malinis ang kapaligiran, lalo na ang mga daanan ng tubig na maaaring bahayan ng lamok. Gumamit ng mga mosquito repellent sa inyong bahay. Isang paalala mula sa Live TV. Your life, your TV. Hindi man maiwasan ng El Nino, pwede naman itong maibsan kung ngayon pa lang ay maghahanda na tayo. Ilan sa mga pwedeng gawin sa bahay para makatipid ng tubig. Imbes na mag-shower, gumamit ng timba o tabo sa inyong pagligo. Kung hindi naman maiwasan ng mag-shower, patayin ito habang nagsasabon at nagsashampoo. Kapag nagtutoothbrush, gumamit ng baso at huwag hayaang nakabukas ang gripo. Diligan lamang ang inyong mga halaman tuwing umaga at hapon o sa mga oras na malamig ang panahon. Maaari ring gamiting pandilig ang naipong tubig na tumutulo mula sa aircon o kaya galing sa alulod. Maging ang pinaghugasan ng bigas, kaya huwag itong basta itapon. Kapag gagamit naman ng washing machine, ipunin muna ang mga damit at gawing sabay-sabay ang paglalaba. Ang ginamit na tubig na may sabon ay pwedeng ipanghugas o ipanglinis ng iba pang mga bagay. Kung mag-iimbak naman ng tubig, dapat ay may takip ito para di pamugaran ng lamok. Mga paalala mula dito sa Live TV. Your life, your TV. At isang biyaya ng Panginoon na pagkatapos may panalangin ng mahal na sugong apostol, ang aking minamahal na asawa, ay gayon na lamang yung kalakasan na kanyang naramdaman. Sunod naman nating aalamin ay ang peeling skin syndrome. With this genetic disorder, skin reddens, itches, and peels off. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nalalaman kung bakit nangyayari ito sa isang taong may ganitong sakit. Peeling skin syndrome is inherited in many cases and could be a result of genetic mutation. Wala ring gamot sa ganitong sakit, but keeping skin moisturized and free from infection helps manage the condition. Sunod sa ating listahan ay ang ACDC. ACDC stands for arterial calcification due to deficiency of CD73. Ito ay pamumuo ng calcium na nagdudulot ng sobrang pananakit sa large blood vessels sa mga kamay at paa, gayon din sa arteries sa bandang ibaba ng baywang. This is an extremely rare disease caused by a gene mutation. Sa Amerika ay sinasabing nasa 9 lamang ang mayroon ng ganitong sakit. Did you know about the black hairy tongue? This disease is rare but fortunately curable.
Ang hairy tongue ay nangyayari dahil sa sobrang pagdami ng protein na kung tawagin ay keratin. It can make the tongue look as if it has a black, hairy texture. Ito ay nagdudulot ng mabahong amoy sa bibig, hirap ng paglunok o kaya naman ay pangangati ng bibig. This is an unsightly and distressing condition pero madaling gamutin sa pamamagitan ng antibiotics. Next rare disease is about the Eagle syndrome. Pain, difficulty in swallowing, tinnitus, and the feeling something is stuck in your throat could be due to a rare disease known as the Eagle syndrome. Ang taong may ganitong sakit ay nakakaramdam ng sobrang pananakit sa pagitan ng muka at ng lalamunan. Kadalasang ito ay nangyayari after tonsillectomy or throat damage. This is due to calcified styloid ligament that anchors larynx and tongue muscles in place. Ang Eagle syndrome ay nagagamot sa pamamagitan ng surgery at painkillers and can be cured in majority of cases. Did you know that they're also called a rare disease, progeria? Progeria is an extremely rare congenital disease that causes children to look as if they are aging prematurely. Ang mga symptoms nito ay wrinkles, pagkalagas ng buhok, at abnormal facial developments. At nakakalungkot na ang bata na may ganitong sakit ay maaaring magkaroon ng heart attack bago siya umabot sa edad na 13 dahil sa paghina ng arteries. Wala ring gamot sa ganitong uri ng sakit. Alam nyo rin ba ang sakit na adiposis dolorosa? Ito naman ay dahil sa labis at mabilis na pagdami ng fat sa katawan ng tao. Growths range from small in size to large. At doble ang resulta nito kapag ang babae ang may ganitong sakit. Other symptoms includes fatigue, memory problems, pain, and mobility issues. Hindi pa rin alam ang dahilan ng adiposis dolorosa at wala rin itong gamot, although surgical removal of large growths can help mobility. Next in line of rare diseases is the Fragile X syndrome. Fragile X syndrome is a genetic abnormality that creates developmental problems. Kabilang sa mga ito ay ang delayed speech, anxiety, autism spectrum conditions, and a long, narrow face with a prominent jaw and forehead. Kadalasan sa nagkakaroon ng ganitong mga sakit ay ang mga lalaki. Wala ring gamot para dito, but symptoms can be managed with supportive care. Ang susunod na ating aalamin ay ang Morgellons. Ang mga taong may ganitong sakit ay iniisip nila na may tumutusok, kumakagat o kaya naman ay may gumagapang na anumang bagay sa kanilang balat kahit wala naman talaga. Ang balat nila ay namumula o kaya naman ay nangingitim, kung minsan ay kulay blue kasabay ng pagkawala ng kanilang memory. Mayroon ring joint pain and visual disturbances. Sa ngayon ay nasa 14,000 pa lamang ng mga tao ang may Morgellons. Treatment is difficult at sinasabi ng ibang experts na ito ay isa lamang sakit sa pag-iisip. Next on the list is the water allergy. Only 30 people have been recorded as having allergy to water. Sinasabing ito ay dahil sa pagbabago ng hormones pagkatapos makapanganak ng isang babae, kaya nagiging sensitive siya sa ions ng tubig. Sufferers are left unable to drink water, bathe, or go out in the rain without developing a painful burning rash. Ang susunod na ating aalamin ay ang Fibrodysplasia ossificans progressiva or FOP. FOP is a progressive disease that turns tendons into bone. Ito ay isang congenital disease na nadadiagnose pagkapanganak dahil sa pagbabago ng hinlalaki sa paa. Ang kondisyon na ito ay mas nagiging malubha kapag ang taong may sakit ay naaaksidente o kaya naman ay nagkaroon ng malubhang sakit, leaving the affected area with bone growth. FOP is a genetic mutation. As the disease progresses, people are stiffened by bone growths and lose mobility.
Wala ring gamot para dito, although corticosteroids can help prevent ossification after muscle trauma. Ang Alice in Wonderland syndrome ay kapag iniisip ng isang tao na mas maliit sa kanya ang isang bagay. Halimbawa, ayaw niyang pumasok sa pinto dahil iniisip niyang maliit ito at hindi siya magkakasya kahit malaki at maluwang ang pintuan. It's also known as micropsia or Lilliput sight. Sinasabing ito ay symptoms lamang ng migraine headaches at may respond to migraine medications. Hi everyone, CMTV, my name is Ala. Learn these easy but sumptuous recipes prepared by this adorable chef. Watch Ala's Yummy Food. Only here at Live TV. Your life, your TV. Dahil sa pagkalat ng nakahahawang sakit na COVID-19, mahalaga na ating maingatan ang kalusugan ng ating pamilya. Kaya narito ang mga dapat gawin upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus. Ugaliing maghugas lagi ng mga kamay. Lumayo sa ibang tao at takpan ang bibig at ilong sa tuwing uubo o babahing. Umiwas sa mga taong may sintomas ng ubo at sipon. Uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain. Agarang kumonsulta sa health facility kung may sintomas ng ubo at sipon, lalo na kung bumiyahe mula sa mga bansa na may kaso ng ganitong sakit. Kalusugan ng pamilya ay mahalaga. Isang paalala mula sa Life at Home. Are you in a constant quest for inner peace and pure joy? Have you been trying hard to figure out the purpose of your life? As days go by, we hardly find true happiness. Most of the time, unfortunate things comes along our way in this life full of uncertainties. Nevertheless, one thing is certain. God cares for you. He loves you, and He has a great plan for you. Reflect, contemplate, and accept God's message in your life as you join us on this 2-hour evangelistic program, incorporated with Christian music and Bible verses. God is speaking straight from your heart. Listen to His voice through His word and see His moving power in your life today. Psalms, verses, and inspirations. Only here at Live TV. Your life, your TV. Get the hottest and up-to-date travel tips, complimentary travelogue, and destination guides from the most fun and coolest stay. Take full advantage to learn more about the people, the culture, and the beauty of the most interesting places that is beyond your dreams, but within your reach. Why just travel when you can adventure travel? Get started here at The Traveler's Guide. Only here at Live TV. Your life, your TV. Alamin ang ibig sabihin ng rainfall intensity. Ayon sa ulat panahon, light rain, ito ay ambon o mahinang ulan. Moderate rain, ito ay katamtamang lakas ng ulan. Heavy rain, medyo malakas na ulan. Kung kailangang lumikas sa pagtaas ng baha. Torrential rain, matinding buhos ng ulan at zero visibility ang hatid nito. May red warning na galing sa Pag-asa upang lumikas papunta sa mas mataas na lugar.
mag-ingat at maging alerto. Isang paalala mula sa Live TV. Your life, your TV. At yan nga po ang ating mga natuklasan sa araw na ito about sa mga rare diseases. At sana po ay nakapagbigay kaalaman ito sa atin upang tayo ay maging aware sa ganitong mga sakit. Hanggang sa susunod na ating pagtuklas, ako po ang inyong nakasama, Kuya MJ, at ito po ang Tuklasin Natin.